Samantala, kaugnay pa rin po sa nangyaring riot na yan sa loob po ng New Bilibid Prison kanina, makakausap naman natin si Senador Richard Gordon, ang chairman ng Senate Committee on Justice. Magandang tanghali po sa inyo, Senator Gordon. Magandang tanghali, Sir Connie. Opo, ano pong reaksyon ninyo dito po sa nangyaring riot na ito sa Bilibid, lalo't sangkot dito si JB Sebastian? Halo-halo, nagimbal, nalungkot, bakit napabayaan magkaroon ng riot na ganyan? Ang ganda na ng record, na disiplina na, basta kaganoon pa. At dapat alam naman nila pagka may mga sumisigaw na mga preso na nagtitestigo, meron matatakot na iba at pwede maggantihan yung mga yan, di ba? Sa tingin ko, parang gano'n lang nangyari at maaari rin may pressure para patayin si Sebastian dahil baka maraming sabihin si Sebastian, di ba? Yun ang nakikita ko. Kaya dapat maging masinop ang corrections yan, ang SAF, although they've been doing a good job, kailangan mas masinop. Paano nakahawak na naman ng kutsilyo yung mga yan? Saan ang galing, ano? Saan ang galing? Dapat kagad may, hindi yung resulta, yung anong source, anong kausa, para nakakuha ng kutsilyo. Tulad ng anong pag-iimbestiga, nagkaroon ng maraming mga jacuzzi, mga baril, hindi pa natin na-imbestiga, paano nakalusot yun? Sino ang may kasalanan kaya nakalusot yun? Kaya ngayon pa lang, bago lumaki ito, alamin natin paano nakalusot yung kutsilyo. At saka paano yung shabu. Naging maluwag at nagkaabutan yung mga pangkat na yan, samantalang nagdududahan na sila sa isa. Would you recommend, sir, no, kung sakasakaling mabibigyan po din ng pagkakataon na sana, para dun sa, of course, protection din, dahil kung may mga nalalaman ng iba itong parating tinuturo, no, dun sa mga pagdinig na si Mr. JB Sebastian, na mailipat na lamang siya sa iba pong kulungan? Ako naka-isolate dapat lahat siya mga not high value, but mga notorious na mga drug pusher, mga drug lord, dapat naka-isolate siya, hindi siya nasama sa populasyon yan. Dapat naka-isa isang lugar na yan, kung pwede nga, dalhin sa Port Magsaysay, naka-isolate sila doon, at para hindi maaabot ng iba't ibang mga panig, no? At talagang may mga gwardiya na talagang magbabantayan yan. Kaya naman gawin doon yan. Pero hindi ko malaman kung ba't nandiyan pa sila. Overcrowded yung Muntinlupa. I think there are 24,000 people there. Paano mababantayan lahat yan? May effect din ho ba itong nangyaring ito sa pagdinig po ng Senado doon sa development ngayon sa Bilibid po? Wala. I-consider natin yan. Dahil lahat ito kasi, kaya lumalaki, we don't nip it in the bud. Dapat nag-uumpisa pa lang. Diba, yung mga extrajudicial killings. Pwede naman sabihin sa mga kapulisan ang dami-dami na nangyari nung araw pa na pinapatay, lumalabas sa preso. Yung tatay ko, lumabas yung prisoner sa preso para patayin ang tatay ko, tapos ibabalik. Buti lang nahuli. Matagal na yan. Kaya paulit-ulit, hindi na pipigilan dahil hindi tinitingnan kung anong kausa, kung anong source, kung bakit nangyari yan. Ganun rin naman yung nangyayari ngayon. Binabaril ng motorsiklo yung mga tao. Wala rin nalalaman kung sino ang nagpapabaril. Kaya ang pinakamadaling gawin yan ay talagang command responsibility. Ikaw ang hepe ng isang lugar, hepe ka ng Muntinlupa, hepe ka ng kapulisan sa isang bayan. Abay, pag may nagpapatayan at hindi mo nasusunod, wala kang ginagawa. Alright. Sir, magpapasalamat po kami sa inyong ibinigay sa aming oras at antabayanan po namin ngayon naman, Senator Gordon, ang pahayag naman ni Senadora Laila de Lima. Marami po salamat. Thank you.